Pinasinayaan na ang ika-83 bagong synoptic station na ipinatayo ng DOST Pag-asa sa Barangay Palapala, San Ildefonso, Bulacan kahapon July 18. Malaking tulong ito sa ahensya para maipadala sa kanila ang updated data at aktual na weather condition sa probinsya ng Bulacan. Magagamit ito para ma-detect din lalo ng wind condition, speed, rain gauges, humidity, heat index at temperature sa lugar na sakop ng nasabing station. Bukod sa makukuha ang temperatura sa pamamagitan ng thermometer, sa pamamagitan din ng sunshine recorder na ito, makukuha naman ang duration ng sikat ng araw at kasama na rin dito ang rain gauge kung saan nga mayroong manual at automatic para makuha ang buhos ng ulan. The opening of the newest synoptic station is timely dahil inaasahan natin towards the later part of the year, in fact bandang August, September-October season, in-expect natin na more than 70% mag-develop ang La Nina. Paliwanag din ng Pag-asa, ang nasabing synoptic station ay masasabi rin na isang state-of-the-art observational instrument at hindi nalalayo sa mga instrumentong ginagamit sa World Meteorological Organization o WMO. May mga bagyo na magdadala ng maraming ulan. Sa katunayan, ngayon pa lang, hindi pa nag-umpisa ang La Nina, may mga lugar na nagkaroon ng pagbabaha, no, sa Visayas, Mindanao. So, much more kapag nag-fully develop na ang La Nina. So, isa lamang ito sa mga tools ng Pag-asa upang masukat, no, kung gaano kadami ang pag-uulan sa lugar na ito, gaano kalakas ang mga hangin kapag dumaan ang bagyo, knowing ang Bulacan, ang Central Luzon ay dinadaanan ng bagyo, no. At dito rin po na kahit na walang bagyo, may mga malalakas na mga local weather systems like thunderstorms. Kaya malaking tulong ito, hindi lamang sa Pag-asa upang ma-improve lalo ang aming operation. Samantala, magagamit din sa pagkalap ng weather information at early warning data ang nasabing istasyon, lalo na sa panahong may low pressure area. Makatutulong din ito sa disaster preparedness and awareness para makaiwas ang mga residente sa anumang kalamidad, kabilang na ang landslide at pagbaha. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.